Alam niyo kung tutuusin, kung naging tama sana ang direksyon sa simula nitong kasalukuyang administrasyon, lahat magagawa eh. Kung maganda sana ang takbo, naging takbo. Wala eh, nagkadis-kadis-karil tayo. Lalo na, yung tatanungin sa atin yung credibility, dun magbabase ang tao eh. Sasabihin ito ba mga magpapalit ng konstitusyon? Ano ba yung papalitan natin? Sagrado yan eh. Sa mga batas natin, sagrado yung konstitusyon eh. Mga kaibigan eh. Ito bang mga may kaso ritong pulis hindi matanggal? Ito ba mga magpapalit ng saligang batas? Eh di lalo na kung mapalitan. Ito ba magpapalit ng saligang batas eh? Yung may mga magnanakaw eh. Wala nakasuhan. Ito ba magpapalit ng saligang batas? Oh. Na ang pagpapatupad ng batas eh, may kinikilingan, may pinapanigan, mga kaibigan. Yan ba ang magpapatupad ng batas? O magbabago ng saligang batas? Anong klaseng saligang batas ang gagawin yan? Kaning baboy na konstitusyon? Pinakasalaulang saligang batas siguro magagawa niyan. At saka alam nyo, pwedeng masabi natin eh, di ba, sinasabi ko nga nung nasa radyo na kami, nung binabalangkas itong bagong konstitusyon na ito eh. Di ba? Alam ba ninyo kung bakit pinalitan ang konstitusyon? Ito ulitin ko na naman. Sa panahon ni Cory. Kasi si Cory hindi nanalo na presidente. Kaya lang siya nakaupo. Si Marcos kinuha. Di ba? Ngayon, ang pinangahawakan lang ni Cory Aquino na siya naging presidente, yung people power. At saka, ipinroklama siya. Pinasumpa pala siya. Sa Club Pilipino, pinasumpa siyang Pangulo. Ang nagpasumpa, si dating Chief Justice, na noon ay Associate Justice, Tihangki. Mga kaibigan, di ba? Nanumpa. Nanumpa lang siya. Pero, yung proseso para siya maging Pangulo ng Pilipinas, wala yun. Kaya nila binago ang saligang batas. Bakit kailangan niyang baguhin ang saligang batas? Ito tali, nakapanumpa na siya at nakaupo na siya. Siya na ang kinikilalang presidente. Actually, international, nire-recognize na siya na presidente. Pero bakit nila pinalitan ang saligang batas? Ang unang intensyon ay yung kanyang pagiging lehitimo, yung legitimacy ng kanyang presidency. Bakit? Kinikilala ka nga. Pero wala sa batas yung pagiging presidente mo. Wala kang tinutuntungang batas. Gumawa sila ng batas. Konstitusyon. Binago yung konstitusyon. At doon sa pagbabago ng konstitusyon, nilagyan nila ng mga kuwan yun. Di ba? In-appoint lang yung mga tao. Kasama yung mga, may mga, katulad si Cablas Ople, isa sa mga na-appoint siya na member ng Constitutional Commission. Di ba kay Marcos yan? Cabinet member ni Marcos. Para magkaroon ng semblance ng
demokrasya, mga kaibigan. Tutol ako nun. Sa aking programa, inaatake natin yung Constitutional Commission. Pero bakit sa bandang huli, nung ito'y idadaan na sa plebisito, maganda pa nga yun sa kanila, nag-plebiscite eh. Tinanong ang tao kung kayo ba'y sumasang-ayon dito sa saligang batas na ito. Oh. Ako, bandang huli, sumang-ayon eh. Bakit? Dahil sa isang probisyon. Ano yun? Yung probisyon na gumagarantya sa kalayaan ng pagsasalita at pamamahayag. Yun lamang. Anin pa natin yung iba. Layan eh. Di ba? Yun ang pinaka-importante ron. Hindi inalis yun. Yung provision na yun sa dating saligang batas. Mga kaibigan. Oh. Ngayon, ano pa naging purpose ng konstitusyon nila? Doon sila nagkaroon ng pagkakataong magsipagnakaw ng legal. Alam mo ninyo yun? Palagay ko, kinokopya ng maraming kumokopya niyan eh. Si Erap, kinopya yun eh. Yung ginawa nila Cory. Di ba binago ang pangalan ng Central Bank of the Philippines? Ginawan Tagalog. Isa lang yun ha. Kaya noong pag-upo ni Cory, nung lalo may konstitusyon na, di ba kung ano-ano mga tinayo, PCGG, ang sinasabi ng lahat ng appointee, walang natira dito. Ninakaw lahat ni Marcos. Yun ang sinasabi. Yun ang pagkakataon, alaberde. Magnakaw tayo, ang sasabihin lang natin, kung ano yung dadat na natin dyan, na nakawin natin, ang sasabihin lang natin, ninakaw ni Marcos, tapos ang kwento, paniniwalaan eh, ng tao eh. Mga kaibigan eh. Pero maraming hindi naniniwala, katulad kami, hindi kami naniniwala. Paano mananakaw lahat ni Marcos yun eh, madalian yung alis niya. Di ba? Bigla yun eh, abrupt ang pag-alis ni Marcos eh. Isang iglap eh, nawala si Marcos sa Malacanang eh. Kaya nakikinig sa akin ngayon, no, sila Rudy Puti. Kilala niyo ba si Rudy Puti? Mga tagaloob sa Malacanang yun, mga nagsisilbi ron. Pero mga sundalong nakausap ko na pagkatapos nung wala na sila ron, nakakausap ko sa mga, alam niyo na, naghahanap sila ng kakilala noon dahil ni pamasahe, wala sila. Nung wala na sila Marcos. Yan, tanungin niyo sila Rudy kung paano kinuha si Marcos sa loob ng Malacanang. Mga kaibigan. Noon, ikita nyo, pinalitan na yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Pinalitan lang ang pangalan eh. Wala na. Asan na yung pera? Ninakaw ni Marcos. Ganon. Kaya si Erap noon, nung unang maging mayor sa Maynila, ano pinagsasasabi? Bangkarote niya, Maynila. Hindi totoo. Merong record. Alam ba ninyo, pumirma? Yung mismong auditor ni Erap na ipinalit sa auditor na nanungkulan sa panahon ni Mayor Lim. Sinertify niya kung magkano lahat ang perang iniwan ni Mayor Lim. Intact sa mga bangko. Yung pera ng lungsod na Maynila. Pero ang sinasabi ni Erap sa media, yung media naman bayaran. Kung ano yung sabihin ni Erap, yun ang sinusulat. Hindi ini-interview si Mayor Lim. Pag binigay mo yung papel, hindi nila nilalabas. Mga kaibigan.
Yan ang totoo. Yung sinasabi ni Erap. Kaya lahat ng dinatnan ni Erap sa lungsod ng Maynila, dinambong niya yun. Oh. Kaya niya sinasabing bankrupt para manakaw niya. Kasi ginawa nila Cory yun. Nung sila Cory Aquino naupo sa gobyerno. Mga kaibigan. So, kung tutusin, itanong natin sa sarili natin, may kasalanan ba itong konstitusyon? Kahit na ito'y gawa ni Cory. Mga kaibigan, anong kasalanan ang ginawa ng konstitusyon? Ano ang kaugnayan ng konstitusyon sa pagnanakaw? Alam nyo kahit na anong gandang konstitusyon ang gawin natin, wala nga perpektong konstitusyon, di ba, na sinasabi kahit sa Amerika Pero may kasabihan kahit na anya, si Cauding Bartolome nagsasabi nito nung nabubuhay, yung komentarista. Ang sabi niya, kahit pa anghel sa langit, ang utusan natin gumawa ng konstitusyon, siya susulat. At isusulat niya ang saligang batas na ang gagamitin niyang papel ay yung mga ulap sa kalangitan. At ang gagamitin niyang tinta sa pagsulat ay yung Pacific Ocean. Isipin mo, anghel ang susulat ng konstitusyon, may mas maganda pa ba ron? Di wala na, di ba? Yun ang pinakamagandang konstitusyon. Ang tanong ito, sino magpapatupad? Sila? Sa madaling sabi, wala namang, ang problema, wala naman sa konstitusyon Ang problema nandun sa mga nagpapatupad ng konstitusyon na bumabaluktot sa saligang batas natin dahil sa pera, sa kasakiman, mga kaibigan, sa kapangyarihan at sa salapi. Ang ginagawa ng DILG, kasakiman yan Ginagawa nila yan para sa sarili nila yan Makikinabang ba tao dyan? Ibig mo sabihin, pag nagpalit ang konstitusyon magiging langit na ba itong Pilipinas? Magiging paraiso na ba ito? Hindi. Ang problema natin, hindi natin pinatutupad. Unang-una, yung political dynasty, na ipatupad ba yun? Nasa konstitusyon yan. Sino dapat magpatupad yan? Di ba sila? Yung mga mambabatas at saka ang executive. Naipatupad ba yun? Hindi nila maipatupad. Bakit? Laban sa interest nila mga kaibigan. Pangkaraniwang batas na lang, hindi maipatupad. Gumawa pa ng mga special law para masigurado na yung pagnanakaw sa salapi ng bayan maging mabigat ang kaparusahan. Naparusahan ba yung mga mandarambong? May pakalat-kalat pa Naghahamon pa ng batas, di ba? Katulad ni Jinggoy. Wala ang problema ng Pilipinas, wala doon sa konstitusyon ang Russia may konstitusyon yan, ang China may konstitusyon yan. Ang Amerika may konstitusyon yan, ang Japan may konstitusyon yan. Sa kanila, gumagana sa kanilang mga bansa yung konstitusyon nila. Dito lang naman hindi Tingnan ninyo, isang halimbawa. Yung
ipinasang batas ng Kamara. Kamakailan, nung 1 buwan lang yun. 1 o 2 buwan na nakakaraan. Palihim din, pataksil din. Labag sa konstitusyon yun eh. Kaya ito si Enrile, dumidiskurso siya ro sa ABS-CBN, may gawa ng konstitusyon eh. May gawa ng batas eh, panibago, na nilabag ang konstitusyon. Yung 100% na pinapayagang 100% ang ownership ng mga dayuhan sa mga public utilities kasama ang telecommunications. Mga kaibigan, ano sasabihin mong di ba, yun nga yung binabanggit niyang provision sa konstitusyon, dapat magmay-ari ng communications Pilipino citizen. May batas na silang ginawa, nilabag yung konstitusyon. Nakasulat sa konstitusyon yung sinasabi ni Enrile. Pero may batas na ngayon. Hindi nga kinukonsulta mamamayan eh. At masama yung batas na yun. Bakit? Hindi ka pwede magpalit ng batas sa konstitusyon nang walang charter change na hindi naman tayo nagsasagawa ng pagpapalit ng saligang batas. Ang Kongreso walang karapatang gumawa ng batas na sisira sa batas na nasasaad sa saligang batas. Bawal yun. Ano yung batas na yun? Ito mga kaibigan. Ginawa na nila ito. Tapos na ito eh. Ipinasa nila yung House Bill number 78. 136 na luko-luko ang pumirma rito. Bumoto rito. Mga kaibigan. Economic charter change. Mga kaibigan. Na kontra sa sinasabi ng saligang batas. Hindi nga pwede magmayari. Dito pwede. Pati yung inaalaw ang nasa saligang batas natin, pinapayagan lang yung dayuhan hanggang 40% ownership, mga kaibigan. Pero 100% wala sa saligang batas yun. Therefore, labag yun. At hindi ka pwedeng gumawa ng batas na sasalungat sa provision ng konstitusyon. Ba't ito? Walang kumu-question dito. Mga kaibigan. Ang galing ni Enrile, ba't di mo dito gamitin yan? Yung galing mo. Wala yan eh. Interest lang yung ABS-CBN. Sa iilang tao lang yan eh. Pero ito, sagad-sagarang pagsalangsang sa kanilang, sa mandato nila. Ano ba mandato nyo? Hindi sila inihalal para gumawa ng anumang probisyon ng konstitusyon. Sila'y inihalal para gumawa ng batas na karaniwang batas na alinsunod sa sinasabi ng konstitusyon. Mga kaibigan, ito, bumoto sila, noong March 10 ito eh. 136 na luko-luko. Ito dapat mga makasuhan ito eh. Dapat ito, di ba, kinakasuhan to mga to, mga kaibigan. Na nagbibigay ng 100% na karapatang magmay-ari
ang mga dayuhan ng negosyo dito sa Pilipinas. At ayon dyan, sa ilalim ng House Bill number 78, kasama yung public services. Ano yun? Marine repair shop, wharf or dock. Sa mga ano ito barko ito Kanal, ayan. Public market, palengke, irrigation system, gas, electric light, na leche na. Nabanggit niyo yung electric. Hayop talagang, walang kasing hayop talaga mga negosyante, no? O yan. Yung ABS-CBN, wala pa yung issue na yan Sa issue ng pag-aabuso ng Meralco. Ito, sabihin ko sa inyo ang billing ko 3 buwan. Dumating kahapon o nung Sabado. Wala namang nagre-reading. Biglang dumating ang billing galing sa mga hayop na yan. 9,000 isang buwan yung para sa Marso, 9,000 para sa April. At ngayong May, alam niyo kung magkano? Isama mo yung 9,000, ang suma total nila kasama raw itong Mayo, 52,000. Pinapunta ko yung anak ko Tanungin mo nga kung saan sila nagbase. Wala naman dumadaan ditong nagre-reading Simula nung magkaroon ng lockdown yung anak ko, 3 oras yata sa Meralco. Kapitbahay lang namin yung Meralco 3 oras nakapila. Mga kaibigan. Yun daw talaga yun. Yun lang ang sagot nila. Bakit lahat nagre-reklamo? Sana kung kami lang. Hindi ba may mga nagkagulo pa sa Pasay? Napakawalang yan ng mga hayop na yan. Mabuti hindi nagagalit ang tao, no? Dito, ang tao, mapagtimpi pa kung tutusin ninyo Pasalamat itong mga hayop na ito, dito sila isinilang Kasi kung sila naging mamamayan ng ibang bansa, pinatay na yung mga yan, yung mga may-ari ng Meralco na yan, yung mga oligarchs dito, pinagpapatay na yan. Mga kaibigan. Ito kasama, telecommunication system. Wire or wireless communication system. Kasama dyan ang media. Yung broadcasting, kasama yan. Communication yan Sa communication, 100% Filipino ownership lang yan. Dito, puro dayuhan mga kaibigan Hindi ba? Tapos papalitan nyo konstitusyon, kayo. Wala kayong nakanti dyan. Wala tayo naging naipakitang nagawa. At ang mga makapangyarihan dito, hindi hindi nasasakop ng batas doon sa doon sa kaso ni Sinas, yun dyan sa NCRPO, mga kaibigan, 19 yung kinasuhan pala ron. Nasa akin yung listahan Bukod kay Sinas, lahat taga NCRPO Ilan yung general doon, mga kaibigan, tsaka mga kernel. Ang dami pala nila ron. Mantakin ninyo. Yan, Wala kayong karapatang magpalit ng saligang batas, Kayo unang lumalabag sa batas,
Tapos meron pa kayo pa may ganang magtaguyod ng tsa-tsa. Naku, sus Mariosep. Ha? Ewan ko. Ha? Paano nyo gagawin yan? At hanggang kailan nyo matatagalan yan? Alam nyo, palibasa, sabi ko nga yung mga pulis, mga army natin, military, palitan nyo na yan. Magbakasyon na kayong lahat. Ipalit nyo na yung incheck. Yung mga inchik lang, di nyo maipatupad ang batas dito sa inchik eh. Bakit? Ayun. Nadulas yata yung isang newscaster na inchik ng China, mga kaibigan. At sinabi, tayo raw ay probinsya ng China. Pero walang tumitindig, ano? Para ipagmalasakit ang bansa natin. Asan ang mga mandato nyo? May pasumpa-sumpa pa kayo pagpunta nyo sa paghawak ninyo ng tungkulin, pagpwesto sa inyo, nanunumpa pa kayo. Hindi naman pala totoo. Ha? Mga kaibigan. Percy Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Meron po tayong birthday celebrator, mga kaibigan, bago matapos tapos na pala ang birthday, pero babatiin natin sa kanyang belated greetings kay Clarita Bautista ng Tondo, Manila. At dahil birthday mo ngayon, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka, at abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday, Clarita Bautista ng Tondo, Manila. At ano ba ito? Alam ba ninyo, merong balita na nagpaputok ng missile ang Amerikano bilang warning sa China. Mabuti pa yung Amerikano, mga kaibigan, ay pinaglalaban tayo, ano po. Pero yung mga sarili natin dito, walang may gustong tumayo, ano ho. Palit na nating police in check para wala na tayong problema. Nagkukunwarian pa tayo rito mga military ang mga inchik dito. Palit nyo sa AFP na walang sipi mo, AFP chief of staff niyan Napabalita ka makailan, di ba, na humihingi ng gamot sa COVID. Sumulat sa China. Anak-anam. Sa presidente yata ng China, sumulat at humihingi siya ng gamot para sa COVID-19. Sus Mariosep.
mga kaibigan, oo. Doon kayo humingi ng sweldo dapat, di ba? Bakit tayong mga Pilipino nagbabayad ng sweldo nitong mga kuha natin? Armed forces, tsaka mga pulis natin. Di ba dapat China nagpapasweldo sa kanila? Magbasa-basa nga ho tayo muna. Kanina napakinggan ninyo na make it with you. Ha? Tama ba yun? Oo. Original niyan, bread, di ba? Yung cover version, si Mark Mabasa po yun, ha? O ngayon, ito ho. Mamaya si Charlie may kanta na naman para sa ano naman ito. Sa second wave nitong COVID-19, mga kaibigan. Magbabasa-basa lang ho tayo ng pagbati at ilang pang mga reaksyon kung meron po, no? Yung mga OFW nga pala, nagtatanong sa atin hanggang ngayon nandun merong nasa Tagaytay, yung mga hotel, ilang buwan na sila ron, mahigit ng 1 buwan o 2 buwan. Mga ano ito yung mga umuwi na kinwarantin pero saksakan na ng tagal. Di ba may na-feature pa sa television sa Pasay, di ba, sa motel. Meron pa hindi itong mga dinala rito, di ba, sa isang hotel sa Makati, mga kaibigan. Alam nyo, huwag na kayong magtaka kasi nagagalit sila, hindi nila alam kung kailan sila pauuwiin. Alam mo ba ninyo kung ba't di kayo mapauwi ng OWA na nagdala sa inyo dyan, nag-check-in sa inyo? Pinagkakakitaan nila yan Hanggang nandyan kayo, kikita sila dyan. Kaya ano nga tayo ngayon, Bayanihan Act ano ito? Ano ba sabi nila ron? Heal as one, di ba? Baka still as one. Ito ho, si Najski Madrid ay nanonood po sa atin. Hernando Noblezada, si Renato The Rhythm of Three, Tolentino, si Rene, si Richard Galliano, Freddy Karamat ng Barangay Calzada, Tipas, Taguig City, Armando Uy, si James C. Mata, ayan, ng Molino, Bacoor, Cavite City. Si Nesitas Ceruelas Fabros ng Spain. Si June Gases, ng dating Abracadabra, mga kaibigan, sa Guam, June Gases. Si RJ Rivera. At pasalamatan natin si Purel Salvo, mga kaibigan, sa kanyang programa sa Facebook tuwing Sabado. Nanood ako noong Sabado Nanonood din si June, tsaka yung mga katropang Lapid Fire natin, nanood, senior ko si katropang Ella Samson Albiar, sina Arlene at Mon Barrias ng Amsterdam, binabati natin. Rosita DC, si Kaani, Flormata Saludes, Kaenyang Mina, si Rosita DC, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, Susana de los Santos, ang magaling na singer at actor na si June de Valencia, si katropang Jorge Beichong sa Tokyo, Japan, si katropang Buenos Dias Joel Diaz ng Italy, at si Carolina Luge. Si Eric Moico ay nanonood din. Si Danny Boboy Duran. Si ano ito? Jermaine Isidro Aguila. Si
Rudy Santos, ang dati pong miyembro ng dating Horoscope Band sa California, si Rudy. Concepcion Ison Chulbo, si Bert Miranda, ang isa pong mahusay na evangelist, Bert Miranda. Binabati ko rin si Brad Willie Santiago, baka nakikinig sa atin. Si Radex Gonzales, si June Perin, Edwin Angara ng Perth, Western Australia. May pinadala sa akin yung taga-Australia, si John Panopio, na isang post ng isang Pilipino. Bukas babasahin ko yun. Maganda yun eh. Si Langke Ramos, dapat alisin ang pork barrel para umunlad ang bansa natin at para maging balanse ang tatlong sangay ng ating pamahalaan. Yung sangay na tatlo, naging sungay eh. Yung pork barrel na yan, bakit diniklara ng Korte Supremang unconstitutional yan? Hindi pa ho dinideklara yan ng Korte Suprema na unconstitutional. Sinasabi na namin sa radyo na labag sa konstitusyon yung pork barrel. In any form. Sapagkat ang mga legislator walang karapatang humawak ng pondo yan eh. Para sa mga proyekto. Di ba ang justification ng pork barrel para sa project? Wala silang karapatan dyan. Labag sa batas yan. Ang mandate nila is gumawa ng batas, hindi magpatupad ng proyekto. Yung pagpapatupad ng proyekto na may kasamang pondo, yun ay sa executive. Okay? Si Julian Leiper, ng Connecticut, USA, binabati natin Freddy Datu, si Rainier Guzman, si Grace Padilla at si Telang Padilla ay binabati po natin ng Padilla Clan. Si Henry Peralta ng Jacksonville, Florida. Si Ledge Chulbo. Ngayon, ito, si Alvin Samson, nanonood po sa atin from London. At binabati natin sina Ondoy Pogi at Cecilia ng Kamarin, Caloocan na laging nanonood sa atin. Pinababati kayo ni Alvin. Si Ompo Bermudez ng Morley, Western Australia. Si Sergio Herolaga. Binabati ko nga pala yung sandali yung husband ni ni Gretchen Contiling, Yun daw tatay ng dalawa niyang anak na si Larry Pangilinan. Birthday pala ngayon ni Larry Pangilinan. Happy birthday, Larry Pangilinan. At si Gretchen, binabati ko rin. Kasamahan natin dati sa Kaag yan. Si Al Angeles ng Temecula, California. Junior Dal ng California. Si Janice Luga Sima Franca Nicolas. Ayaw daw niya sa fake news. Hindi ako konektado sa ABS-CBN. Huwag ka na rin makinig sa iba kasi ang gusto mo lang mapakinggan yung gusto mo. Di pakinggan mo yung sarili mo. I-record mo yung sarili mo. Kaya mag-Facebook ka, ikaw lang nanonood. Paki-ano mo to, paki-block mo to. Ayoko yung mga ganito, yung mga... kayo mapagawa ng fake news Si Nisita Ceruelas, nabati na natin si Nisita. Si Joe De Lemos ng Fresno, California. Si Jason Rigunan. Edna Bayangos.
Robert Cruz, binababati niya rin si Dario Diato, si Brian Sabas, Dado at Angelo, nanonood sa Valenzuela City, si Edwin Angara ng Australia, si Hans Kuwini, ayan po, si Virgil Garcia, Edna nabati na natin si Edna Bayangos, Mimi Basalio, si Joan Uishi, si Tito Cabangon ng Chicago, si Jose Joy Asuan Belen, Romualdo Reyes, DC Encarnacion, Alex Darang ng Roma, Italia, si Boyet Carino, si Greg Sagitsit, Sagitsit, para nagmumotor ang pangalan nito, Enrico Camilo Gomez, ng Zayed Military City, Abu Dhabi. Ayan, DC Plant Operators. Binabati natin, mga kababayan natin dyan, Enrico Camilo Gomez. Si Dave Dumbrique, Ricky Alfonso, Catherine R. Uy, Willie De La Cruz, George Borabo, si D. Mitchell, ayan. Sino kaya itong D. Mitchell? Si Celestino Tolentino, si Rusty ito, isang mahusay na at veteranong musician. Hanggang ngayon, galing kumanta niya, galing magbahon niya, no? Si Kamaita Basilio na ating pong katropa, binabalita niya sa atin kung gaano karami nakikinig sa atin, mga kaibigan. May mga nagtatanong sa kanya, ikaw ba yung binabati doon sa Lapid Fire? Sabi niya, ako nga yun. Si June Gases, naging daan din na maraming, gano'n naman dito yung mga matagal nang di nagkikita, nagkakausap, magkakakilala, nasa iba't ibang lugar, magkakahiwalay na lugar, dito naghahanapan sila, hindi sila magkita sa Facebook, nagkikita dahil dito sa programa natin. Yun ang magandang isang nagagawa ng ating programa. Ano po? Si David Lazabak, si Derek Barry, Danny Boboy Duran, isang musician yan, mga kaibigan. Anniversary pala nila ngayon ni Jazz, Jazz Paki, nasa Imus sila, at binabati natin si Danny Boboy Duran, na musician, kaibigan nating matagal na. Happy Fiesta raw sa Barangay Bagong Bayan, Libmanan, Camarines Sur. Happy anniversary sa inyo, Danny, Si Reddy San Miguel, Reynald Floria ng Naples, Italy. Muli na raw nagbukas ang lahat ng negosyo sa Naples, Italy. Ayun, okay naman, At saka wala na yatang reported na mga bagong kaso. Si Noel Nunez, binabati natin sa New Jersey, Chodora Alcairo, Virgil Garcia ng Corona, California. Si Elsie Rubio Besorio, Josue Hernandez, watching from Canada. Si Elsie Rubio Besorio naman ay taga Pasig City pala. Ricardo Macapagal, si Russo Feliciano ng Pasadena, California. Michael Cadjao, Cyril Belen, si Lilibet Vega, si Junes K. Walter Monje Cabs,
si Bal J. Tamor, si Yaba Dabaduds, Leonardo Arumin ng Las Vegas, Nevada. At kinukumusta niya ang kanyang mga anak sa Tondo, Manila na sila Mark, Lailani at Lester. Ayan. Si Emilski sa Patasablan, Annalyn Lopez, Emmanuel Inigo ng Jubail Kingdom of Saudi Arabia, Diana Sayas Kirante, Jason San Pablo, Ted Noriega D. Makulangan, Victor Dalit, Leon Nilo, si Pepe Madlang Bayan ng Columbia, Missouri. Yan. Columbia, Missouri. Si Reddy San Miguel sa San Bernardino, California. Nanonood. Joseph Jude Caporal Villaseñor. Nasa Kuwait naman po. Si Bing Cardenas Branigin, isang veteran journalist. Si nandun sa Washington, D.C. Si Dante Pahuriray. Si Linda Vista ng San Diego, California. Yan. Arnel Mercado from Manitoba, Canada. Sabi ni Marilyn Cruz, no to cha-cha. Pati sa tango, no. Alex Camacho, Maria Dolores Santos, Maria Cruz. Ang dami pa ho dito, pero hindi ko na ho mababasa, mga kaibigan. Ihabol ko lang si Lolo Benamintado, Lola Veronica Tado, ang buong pamilya Tado, dyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ingat daw po kayong palagi at miss na kayo ng inyong pinakamamahal na apong si Braille. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan, Mga kaibigan, dyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. bakit ito'y kailangan? Sa pangalan po ng ating frontliner, ang ating technical director si Braille. Ba't anong sarap mabuhay? Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Jonathan Maloya! Pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala
ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na